Kinagabihan, sinundo na siya ni Ramil para sa kanilang dinner meeting. Suot ang bestidang itim na bumagay sa kanya. Lumitaw lalo ang kanyang kutis porselana. Sinalubong siya ni Ramil, hinawakan ang kanyang kamay at inalalayan sumakay ng kotse. Nang nasa loob na sila ng kotse, na nakaupo na si Melanie sa kanyang tabihan sa unahan ng upuan, na habang nagdadrive naman si Ramil ay pasulyap-sulyap sa dalaga, na si Melanie naman ay napapangiti na lang habang nakatanaw sa unahan ng kanilang dinaraanan, na hindi alam ni Ramil ay balak na siyang sagutin ng dalaga pagkatapos ng business deal nilang iyon. Nang huminto na si Ramil sa isang magarang restaurant, naunang bumaba upang pagbuksan siya ng pinto. Nang naglakad papasok sa restaurant ay nakita ni Melanie ang isang nakatalikod na lalaki na tila familiar sa kanya, ang likod at buhok nito, pati na ang batok. Nabigla namang kinabahan si Melanie at sinabi sa sarili na sana ay nagkakamali lang siya sa kanyang kutob, na mali lang ang kanyang hinala sa taong kanyang imimit ngayon. Nang pinaupo na nga siya ni Ramil at alalayan, napatingin naman ang lalaking kadil nila sa ginagawang pag-alalay ni Ramil. Na nabigla ang lalaki dahil tila kilala niya ang babaeng kasama nito. Napatuon naman ang mata ni Melanie sa lalaking kaharap niya. Nagulat ito dahil tama nga ang kanyang kutob na walang iba kundi si Jake, ang kanyang nasa harapan. Na makikita din sa mukha ng lalaki na nabigla din ito nang makita siya. Nasa ganun silang pagkabigla sa isa't isa nang ipakilala sila ni Ramil. Melanie, ito nga pala si Engineer Jake Rosales. Jake Rosales, this is Melanie Mijares, your supplier. Hindi malaman ni Melanie ang sasabihin o iaakto nang iabot ni Jake ang kanyang kamay para makipag-shake hands dito, na hindi mahalata ni Ramil na magkakilala talaga sila. Ito ang kanyang kababatang minsan na niyang iniyakan dahil iniwan siya. Si Jake naman ay bagamat na bigla, ay hindi napigilan ng kabahan dahil ang kanyang kababata na ngayon ay dalagan-dalaga na ang kanyang iniwan na si Melanie. Hindi rin naman mapigilan ni Ramil ang paghanga sa mata nito dahil nakita niyang napakaganda palalo ni Melanie ngayon. Hi Melanie! Ang bungad na bati ni Jake sa dalaga, na si Melanie naman ay napangiti na rin, na kahit ang nararamdaman niya ay inis sa kanyang kababatang iniwan siya. Nag-usap ang tatlo sa kanilang business deal, na bagamat ilang si Melanie makipag-usap kay Jake, ay tiniis niya lang alang-alang sa business niya. As a client lang ang turing niya rito, wala nang iba pa. Hiningi ni Jake ang kanyang calling card, na ayaw pa sanang ibigay ni Melanie kung hindi niya lang talaga iniisip ang mga magulang na nagbenta pa ng kanilang lupa upang maipuhunan niya ulit, ay hindi na niya talaga sana tatanggapin pa bilang customer ito. Nakauwi na ng bahay si Melanie, pero blanko pa rin ang kanyang isipan. Nakita niya ang kanyang kama at may hinanap na kahon doon. Kinuha ang larawan ng isang batang babae at lalaki na nakahiga ang ulo ng batang lalaki sa balikat ng babae. Matagal tiningnan ni Melanie ang larawang iyon at maya-maya ay nakatulog na si Melanie nang dahil sa pagod maghapon. Kinabukasan, maagang gumising si Melanie at tiningnan niya ang kanyang cellphone. Nakita niya ang chat ng isang lalaki at nakilala niya kung sino ito. Si Jake na nasa terrace ng kanyang bahay nakaupo habang nagkakape. Hawak ang cellphone na kinakamusta nito si Melanie. Ang dalaga naman, napatigil at napaisip na kailangan pakitunguhan niya ang binata upang hindi maantala ang pag-order nito sa kanya ng mga materials na gagamitin sa pag-build ng building project, na kung saan si Jake ang engineer at si Ramil naman ang architect. Kinausap ni Melanie si Jake at sinagot ang tanong nito na kamusta na siya. Sinagot naman ito ng dalaga
na okay lang siya. Sa isip ni Melanie ay narito na pala sa bansa si Jake, na nang makita niya ay lalong pumuti ito, kuminis at gumandang lalaki. Pero dahil sa naisip ni Melanie na iniwan siya nito, ay ibinaling naman ni Melanie ang kanyang isip kay Ramil. Si Ramil na sana isasagutin niya na ng gabing iyon ay naudlot nang makita niya si Jake. Ngayon, pinag-isipan na ni Melanie na sagutin na ang binata dahil sa nakita niyang sincero naman ito sa panliligaw sa kanya. Isang gabing niyaya siya ni Ramil na mag-dinner. Agad naman pumayag si Melanie dahil gusto nitong isurprise si Ramil na sasagutin niya na ito. Suot ang bestidang kita ang kanyang cleavage at hanggang tuhod ang pangbaba niyon. Ay excited na niyang inintay ang binata na dumating at sunduin siya. Hawak ang salamin ay dinagdagan pa niya ang kanyang lipstick na sa tingin niya ay napakanipis lang ng lagay niya at hindi halata sa malayo. Minsan lang mag-ayos si Melanie pero dahil sa angking kagandahan nito ay lumalabas lalo na tila sophisticated ang gandang mistisan nito. May lahi kasing Espanyol ang lolo nito, kaya silang angkan ay may mapuputing kutis na kahit nasa malayo ay kitang-kita ang puti at malinis. Bumaba siya ng hagdan at mula roon ay nakita na naman niya ang mga magulang na tila nang aasar ang mga tingin sa kanya. Kaya pinamulahan na naman siya ng pisngi. Binilisan ni Melanie ang pagbaba sa hagdan at humalik sa pisngi ng mga magulang. Sabay lumabas sa pintuan. Nagmamadali siya at alam na naman niyang kakantsawa na naman siya ng kanyang mga magulang. Nangako naman siya sa mga ito na kung sino ang talagang magiging nobyo niya ay yun ang ipakikilala niya sa mga iyon. May tiwala naman ang kanyang mga magulang sa kanya, kaya okay lang sa mga ito ang lumabas si Melanie na basta kilala nila ang sinasamahan nito. Si Ramil ay alam nilang ka-business lang ng dalaga at kailangan makisama ni Melanie dito. Kaya sa pag-invite ng dinner date ay pinayagan nila ang kanilang Yunika iha. Nakita na nga ni Melanie si Ramil na nag-aabang sa harapan ng kanyang kotse at sa ganda ng kanyang business suit ay napakapogi nitong tingnan. Lumapit ang dalaga dito at siya namang kinisan siya sa pisngi ni Ramil. Sa kainalalayan na makaupo sa kanyang kotse, nakatabi niya. Sa pagbabalik ni Jake sa Pilipinas at nakita na nga niya si Melanie, may pag-asa pa kayang patawarin siya ng dalaga? Si Ramil naman na matagal na nang liligaw sa kanya, ay sagutin na kaya siya ni Melanie?